Gusto mo bang malaman kung anong mga kumpanya ang malaki magbigay ng dividends? Oh, interesado ka? Malalaman natin yan sa kanilang dividend yields. Kaya, watch this video. Hello guys! Hello everyone! Para po sa hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Peter and welcome to our YouTube channel. Sa video ito, ating pag-uusapan ang dividend yield. It's a quick discussion lang guys dahil follow-up lang ito ng previous video natin about dividends. But before we proceed, let me make a short recap about what dividend is all about. Just a short discussion. Previously, we defined dividend as a token reward paid to the shareholders for their investment in a company's equity. And it usually originates from the company's net profits. At meron ding mga kumpanya ang nag-i-issue ng non-recurring special dividends, either individually or in addition to a scheduled dividend. So, on top of the regular dividend na binibigay ng mga kumpanya, so may iba na nagbibigay pa ng special non-recurring dividend. If you haven't watched this video, I will put the link below para madali nyo itong mapanood. At ngayon nga, let's talk about dividend yield. Ayon kay www.investopedia.com, the dividend yield is a financial ratio. So let's remember that, guys. That shows how much a company pays out in dividends each year relative to its price. And it is expressed as a percentage. So let's put it into equation. Sabi niya, dividend yield is equal to dividend per share divided by the price of a stock. Pasensyahan nyo na itong aking sulat kamay, guys. Ayan. So, mas madaling intindihin. Dividend yield is equal to dividend per share divided by its stock price. Let's look at actual examples para mas maintindihan natin ang dividend yield. So pumunta lamang tayo sa ating broker at mag-check tayo ng mga publicly listed companies. Okay. Ayan na. Halimbawa, si Globe, GLO. Ang kanyang stock code ay GLO. So once you click that one, once you click this dividend history, dito natin makikita na noong 2019 ay 4 na beses nagbigay si Globe ng dividend at 22.75 pesos each. O di naman kaya, pwede tayong pumunta ng valuation para makita natin yung dividend info. So, yung dividend per share, yan na yung kabuuan na ibinigay ng isang kumpanya na dividend sa isang taon. At nandito na rin yung ating dividend yield, computed as a percentage. Kung titingnan natin historically si Globe, noong 2015 ay nakapagbigay siya ng 83 pesos per share na dividend at meron siyang dividend yield na 4.48. Tapos, noong 2016 ay 5.83. Noong 2017 ay 4.79. So, ganun din noong 2018 at noong 2019 nga ay 4.5. So, how to compute this dividend yield?
So, divide lang natin itong dividend per share. So, dividend per share divided by the year-end price. Sige, calculate natin guys. 91, this one, divided by this one, year-end price, 2020. And that will come as 0.045. Multiply lang natin into 100. So it is 4.5% as it mentions here. Okay, try naman natin halimbawa si PLDT na may stock code na TEL. Noong 2019 ay nagbigay siya ng dividend per share na 72 pesos at ang kanyang year-end price ay 988. So, 72 divided by 988. So, ang kanyang dividend yield is times 100 is 7.29. Tingnan natin kung 7.29 ba. So, ito, 7.29. And just to make our discussion shorter, gumawa din ako ng matrix guys para ipakita sa inyo. Base doon sa data na kinuha natin sa ating broker. Ayan, si BDO noong 2019 ay nagbigay ng 1.2 pesos dividend per share. 4 na beses. At ang kanyang dividend yield is 0.76. Si Globe naman na ating ginawang example earlier, meron siyang 91 pesos na dividend per share at ang kanyang dividend yield is 4.5. Ngayon naman, si PLDT na may stock code na TEL ay nagbigay ng 72 pesos dividend per share at meron siyang dividend yield na 7.29. And so as with the other examples mentioned in this Excel sheet. Napaka-importante guys ng dividend yield kasi yan yung magpapakita sa'yo kung magkano yung na-earn mo sa iyong dividend relative sa kanyang stock price. Halimbawa, kung nag-invest ka kay EP or Aboitiz Power ng 10,000 at nag-invest ka din kay URC or Universal Robina Corporation ng same amount, 10,000, mas malaki ang kikitain mo kay AP na merong 4.3 dividend yield kumpara kay URC na merong 2.17 na dividend yield. Kasi kung i-compute natin, nag-invest tayo ng 10,000 kay AP and it yields 4.3%. So times 0.043. So ngayon, yung 10,000 investment natin kumita ng 430. Samantalang kay URC, kumita lang siya ng 0.0217. So kumita lang siya ng 217. Hindi ibig sabihin na porket malaki yung dividend per share, ay mas malaki na rin yung income na marireceive mo. Yan ay magdedepende pa rin sa kung gaano kalaki yung dividend yield na ibinigay ng kumpanya. Kung gusto niyo talaga tingnan guys kung nagbibigay ng dividend yung mga paborito ninyong kumpanya, pumunta lamang tayo sa ating broker at i-type natin dito yung stock code ng kumpanyang gusto nating tingnan. Halimbawa, si Jollibee na may stock code na JFC. So pag i-click natin yan, so then click mo din yung valuation dito, nakikita mo naman yung kanilang dividend yield. So guys, bakit ko sinasabi na mas malaki pa yung dividend na matatanggap natin
sa ilang publicly listed companies kumpara sa kikitain natin kapag inilagay natin ang ating cash sa time deposit. Sige, i-check natin kung magkano nga ba ang kinikita natin sa mga time deposit. Ito ay kinuha natin sa page ng www.imoney.ph. So makikita natin dito na kung ilalagay natin ang ating cash sa isang time deposit account, ito ay kikita lamang ng ranging from 0.5 up to 1.25. So it will not be more than 1.25. Comparing naman sa ibinibigay na dividend ng ibang publicly listed companies na umaabot pa ng 7.29 para kay TEL or PLDT at 4.5 para kay Globe, which are higher than what we receive in a savings or time deposit account. Just remember, hindi dapat dividend lang ang ating basihan sa pagbili ng stocks kasi marami pa tayong bagay na dapat ding i-consider katulad ng fundamentals ng kumpanya at yung technicals din. You might also consider, guys, saving in MP2 savings program ng Pag-ibig Fund kasi malaki din ang kanilang ibinibigay na dividend yearly. For the past 3 years, from 2016 to 2018, the dividend rate of MP2 program is 7.65. Kaya maganda din talaga mag-invest dito sa MP2 savings program ng Pag-ibig. So that's it for today's video. I hope meron din po kayong natutuhan sa video ito. At kung ito ay inyong nagustuhan, please do share this video para makapagbigay din ng kaalaman sa iba nating kababayang Pilipino na maaaring makatulong sa kanila. Please click the subscribe button below and the notification bell para lagi kayong updated sa new content na aking gagawin. See you in the next video. God bless.